Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw! Isang bagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako nga pala si Teacher Dolly na maghahatid sa inyo ng kwentong tiyak na kapupulutan ng aral. Ang babasahin ko ngayon ay kwento tungkol sa isang mapagmahal na anak na gagawin ng lahat upang ang kanyang ina ang maging pinakamagandang nanay sa bawat araw sa buong mundo. Ang kwentong ito ay pinamagatang Espesyal na Lapis. Isinulat ni Girlie L. Bunag ng Binyan City Division at iginuhit naman ni Alvin G. Alejandro na nagmula sa Antipolo City Division. Binigyang buhay naman ito sa anyo ng audiobook ng inyong lingkod, Dolly Joy Lingkob ng GSC Elementary School for the Arts, General Santos City Division, Region 12. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Espesyal na Lapis. Anak, maganda na ba si nanay? Masiglang tanong ni nanay. Mula sa kaliwa, pakanan, ay sisipatin ko ito ng tingin. Ang ganda-ganda mo po, nanay. Ganito ang bawat umaga namin ni nanay noon. Ganito ko rin siya naaalala sa harap ng aking salamin. 2 taon na siyang pumanaw, ngunit maganda pa rin siya sa aking alaala. Naalala ko pa ang kaarawan ni nanay noon. Tumabi ako sa kanya sa kama. Mula sa aking bulsa ay iniabot ko ang aking regalo. Para po sa'yo. Pinag-ipunan ko po yan. Pinakiusapan ko po si tatay na bilhin iyan sa palengke. Nakita ko ang ngiti ni nanay. Salamat anak. Palagi ko itong gagamitin at dadalhin saan man ako pumunta. Sabay yakap niya sa akin ng napakahigpit. Kinuha ko ang espesyal na lapis sa kanyang kamay at aking tinasahan. Habang kinikilayan ay kinakausap ko siya. Ayan! Ang ganda-ganda mo pa rin, nanay! Magpagaling ka na po agad. Gusto ka na po na makita ng iyong mga estudyante, sabi nila sa akin. Noon, tuwing umaga, madalas kaming magkasabay na pumasok sa paaralan. Palagi niyang pinaghahandaan ang pagharap sa kanyang mga estudyante. Anak, pahiramin mo naman ako ng iyong pantasa. Nawala na kasi ang pantasang ginagamit ko. Wika ni nanay. Sige po, nanay. Magalang kong sagot sa kanya. Mabilis ko itong kinukuha sa aking bag at iniaabot ko sa kanya. Minsan, tinanong ko siya, Nanay, bakit mo po sinusulatan ang iyong mga kilay? Napangiti si nanay. Ito ay pampaganda ng kilay. Masiglang sagot ni nanay. Anak, maganda na ba si nanay? Gaya ng palagi niyang tanong, ikaw po ang pinakamagandang nanay at guro sa buong mundo.
sa payakap ko sa kanya. Isang araw, hindi ko na siya nakasabay sa pagpasok sa paaralan. Hindi rin niya hiniram ang aking pantasa. Sabi ni tatay, may sakit pala si nanay kaya dapat magpahinga. Si tatay na ang naghahatid at sumusundo sa akin. Kaya tuwing pag-uwi ko ng bahay at kapag gising siya sa kanyang kama, kinakantahan at sinasayawan ko si nanay. Sinusuklayan ko lagi si nanay kahit manipis na ang kanyang buhok. Pero dahan-dahan lang, baka kasi nasasaktan siya. Sinusubuan ko siya upang marami siyang makain. Tinutulungan ko siyang magbihis. Bago matulog, sabay kaming nagdarasal. Panginoon, sana po pagalingin mo na po si nanay para makapagturo na po muli siya sa mga bata. Minsan isang hapon, nakita kong maputla si nanay. Siya ay matamlay. Hinanap ko ang lapis na pampaganda sa kanyang bag. Hay! Bakit wala? Siguro kaya siya nangihina dahil wala kay nanay ang espesyal na lapis. Buti na lang dumating si tatay ng araw na iyon mula sa trabaho. Tatay, pwede mo po ba akong ibili ng lapis na pampaganda para kay nanay? Sige, bukas anak. Dadaan ako sa palengke para sa espesyal na lapis ni nanay. Nakangiting sagot ni tatay. Kaya noon, habang kasama ko pa si nanay, palagi ko siyang kinikilayan. Ganito ko siya binabalikan sa aking alaala. Ubus na kaya ang espesyal na lapis kong pabaon kay nanay? Sana hindi pa. Dahil kasi sa espesyal na lapis, bumabalik ang kanyang ganda at sigla. At dyan po nagtatapos ang ating kwentong pinamagatang espesyal na lapis. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.